Kauban na mayong adlaw ug welcome na usab sa atong semanang programa dinhi sa ato ang in focus kunin na karong semana lain na usab nga ahensya sa gobyerno dinhi sa atong lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ato makauban alang silang pagpadangat silang mga serbisyo, mga programa alang sa kayuhan sa mga katawhan dinhi sa atong Dakbayan. But anyway, kini day si George Bacos gikan sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix. Uy, yun man sa pagpangulo sa atong City Information Officer, Miss Ivy S. Guanteros. Ako nang gikaingon ka ganina, so labihan usab kay interesting nga hilisgutanan ato ang pagatugion karong adlaw sulod sa usa ka oras nato nga panag-uban. Di na itong makauban mismo ang department manager sa Office of the Building Official ini sa atong Dakbayan. Makauban si Engineer Rosana Rodriguez. Engineer, good morning. O welcome sa ato ang InFocus. Ug imong mohang pagpanimbaya ngadto sa ato mga suking tigpaminaw tiglanta. Maayong buntag, Sir George, ug sa mga live karon sa atong Facebook nga nananaw. Ug hinaot nga namoy makuha sa amuhang panag-istorya karon ni Sir George about sa atong building permit ug unsa gyud ang trabaho sa atong City Building Office. Yes, anya kay kini mao gini ang mga duolanan labi na katong adunay plano nga magtugod og mga infrastruktura dira gid mo una mo duol no sa atong ubok kung nahuman na inyong mga dokumento alang usab sa pagsugod sa inyong mga pag-construct sa inyong mga infrastruktura mapabalay ba na mapa-commercial building di gid mo makatukod niya na kung walang approval gikan sa uban pang mga ahensya. Anyway, aron usab nga mas masabtan no sa atong mga katawhan curious sila kung unsa ang obo pero mapangutana si engineer unsa gyud kasagaraan unsa gyud mandate sa obo engineer. Ang mandate manggod sa obo ang pag-implementar o pag-enforce sa National Building Code katong PD 1096. Yes. Para ma-safeguard nato bali ang ma-safeguard nato ang life and ang kaning mga struktura nato kay sa pag-submit manggod nato sa atong building permits and other permits diha nato ma-check as to the stability sa atong mga structures. That's right. Nya kini sila ang mag-ensure nga ang inyuhang building is nakasunod sa standards at the same time kining tanang mga documents nga kinahanglan kay dili gyud sayon engineer no dili sayon ang pagtukod ng mga dokumento nga plastaron plano inana. Oo, gawas sa mga plano, ang basic nato ani ang katong mga titulo, ang tax deed sa building o atong kaning tax clearance. So bisag unsaon nato kung napurma ang atong building plan nahimo na nato na preparar pero kung dili sad siya mohaon sa atong mga dokumento dinha sa dili po nato siya makuha. Kaya kinahanglan man nato nga ma-establish gyud ang ownership sa atong mga property. That's right. So yun ana ka importante no ang ginahimo sa obo along usab sa kining safety ngun man kining katong mga documents nga angay ninyong pag-aandamon ano nga muhaon sa kining pag-coherence ang iyahang mga documents alang sa paghilbit nga pagsugod. Well, anyway, engineer, usab nga mas masabtan sa ato ang mga kaigsuonan no
ang unsay mga basic services usab nga gitanyag ug unsaon lang pag-avail kini nga mga services nga atong gitanyaga dira sa Obo. Okay. Ang Obo, diyan nato makuha ang atong building permit. So sa atong building permit na atay mga requirements. Subject for na siya sa atong mga technical evaluation. Labi Yes. sa akong giingon about sa atong mga titulo. Kay naay mga cases nga maglisod kita kay wala dito natay permit pero ang iyang titulo sa akong giingon ganun Yes. dapat ang atong istruktura ipabutang dayon ato siya ingon ana siya. So online. yes, siya online via obo.cdonfo. Ang atong Sir George, ang atong kaning mga dagko nga mga investors o kaning atong mga developer, diretso siya online. Pero kaning atong mga individual lang nga applicants, mo nang moadto sila sa among office, kami na mag-upload. Okay. So, kung kining, especially kining online kay medyo mas mapadali ang ilang pagproseso aning engineer, no? Murag dako po ning inisyatiba sa ato ang Office of the Building Official nga atong gi-introduce ang kining online application for building permit in the convenience of their own offices or home. Makahimo sila pag-submit sa tanang mga documents. But anyway, kining of course tama to yung mga checklist ni ani nga ihatag engineer, no? Pwede silang mabisita or kining sa inyong harap gyapong email alang sa pagpangayo sa tanang mga requirements ani aron ilang ma-comply i-upload nila sa online engineer. Oo. Pwede sila mag-visit sa among email address katong obo.cdonfo@gmail.com. Dito nato ma-download tanan mga forms. Okay. And then pwede pud mo na ay mga questions kuan dito, then kami na mo facilitate kung unsa inyong kinahanglan. So mas maayo no nga kini ang lakang usab sa atong taga building official, but aside from online, especially katong mga medyo kuanan og kanang mga modern technology, siguro parang medyo kotihan sila engineer, gusto gid sila pinapil pagyapon, pwede gyapon makabisita sa atong opisina. Makabisita gihapon sila, sir. Wala man giwala nato katong magpapil-papil lang kita. So sa pagkakaron duha atong gigamit kanang mag-online ta para dili po kayo ta in contact with our clients. Yes. Para compliant po ta sa atong kanang mapadali, compliant po ta sa atong EODB, dayon katulaging mga dapat dili na kay ta mo contact sa atong client. Bali naka backroom ta. Yes. Dayon kung naa pag process nga papel ato gyapon siyang gadawaton. Yes. Only lang mas maayo man guning naatay improvement, mas mapagwapo man gud atong serbisyo, mas mapadali. That is why gali nga we requested for an kanang mga upgraded gid siya nga mga computers nga makabasa sa mga plano, dayon naapod tay mga internet connection. So sa ako nang giingon, Sir George, kung sila dili makasulod or dili sila maka-online sa ila, pwede ang amoang office nga mo facilitate sa ila. Pwede sila madto sa opisina, pwede sila tudluan, or pwede pod kami ang muhimo sa ila with their presence para makita pod nila lugar nga ilag yung papel ang among gitrabaho. That's right. Nya, maskin pagmanha mo dira sa ilahang buhatan sa opisina sa Obo, idan yun dadon ang tanang mga requirements to i-upload ra gyapon na nila sa online kay tanang mga transactions nato karon gipaagi nato online aron mapadali, ma-fast track nato ang kining inyong mga application, no? So nindot po siyang initiative engineer. Aside from securing this building permit, napailaing mga permits nga to ang ginakuan dara engineer? Sir George, ako lang sang ikuan ha. Katong pagin ako mas mapadali because pag sulod man gud ana pag-upload, lateral tanan atong evaluators makadawat ato, so magdungan na sila ang Obo, ang CPDO ug ang Bureau of Fire, which is mao to nga among ningon nga mas mapadali siya kay lateral ang atong kuan. Yes, so dili na
pariha kaniadto sa daan nga panahon engineer Itabok-tabok. itabok-tabok Oh, pa no. ang papel dito dadon pa sa CPDO, Sa CPDO, dadon pa dito sa Pugon. Para sa Bureau of Fire. So karon lateral na lang siya. Lateral siya. So mas madali kay dungan na gid lang dako kayo kamino sa oras. Minus sa oras gid siya, sir, because ang ato ang kuan is naman ta siya sa katong sa atong EODB 5720 man ta. So katong 5 katong sa atong mga simple, which is makuha ba ginato ang 5 days, provided that compliant All the sila documents. all the documents are there, kompleto siya, dayon mo fit gid siya sa atong minimum requirements. Ana siya, and then kung dili po siya by bulk, medyo madugay ta kung by bulk kay syempre daghan review nun. Ingon ana siya. So aside sa building permit, sa ubo pod ang atong issuance of certificate of occupancy. Wherein kaning sa certificate of occupancy, atong i-inspection kung unsa tong na-approve. Okay. So prior to paggamit nila sa building or sa structural like sa mga towers and all, ato sana siyang i-check nga kung ni haob ni compliant ba siya sa atong gi-approve. So that doesn't mean nga kanang kini kung nana mo'y building permit engineer, it stop there ang inyong paghatog serbisyo. So after pa nila pag-construct, before pa nila i-occupy ang kana nga structure, kana nga building, inyo pa nang inspection. Yes, ato siyang inspect, Sir George, para makita ginato nga fit to occupy or fit to use na siya. Dili lang siya limited sa buildings, apil pa ni atong mga towers. Okay. Pwede gyapon na siya nato. Amo gid sa atong gi-inspect. And then if naatay mga findings nga na diferensya siya dito sa atong gi-approve, pangitaan gyapon nato siya support or sa mga documents, sa mga as-built bakaha. And then we don't recommend the building igamit kung naagi siya findings nga dili maayo. Okay. So masabtan no nga kung dili lang yun taman ra sa building permit right after the construction kinahanglan mukuha pa ta aning occupancy permit, no? Yes, sir. Certificate of occupancy, no? Aron usab nga ganyan niya. I think kining especially sa ato ang mga commercial establishment engineer, murag kinahanglan iplastada nato ang certificate of occupancy din ha engineer aron sa pagkuan usab kung ugaling adunay inspection. Yes, Sir George. Kani atong certificate of occupancy, kung nahatag na nato sa atong mga clients or sa atong investors, dapat siya nakapost sa ilahang area. Kay after man good a year, mo follow na ang atong annual inspection. Which is kaning annual inspection under ni siya sa Building Inventory and Safety Division. And then, dili po din siya kay dili man kita matagaan o business permit kung wala tay certificate of occupancy. Para ma-ensure lugar gyud nga safe good ka na siya nga building. That's right. Yeah, kining certificate of occupancy engineer, wala mo ni siya expiration? Like, unsa ni renewable? Or one time ramang go na atong issuance sa certificate of occupancy. Kung mag-change ka na kay renovation and other, mag-permit man ta na, building permit, mag-secure na po another certificate of occupancy nga naka-inline sa imong building permit nga. Okay. So, ano masabtan, no? And of course, pwede ba nato ni i-revoke? Like, for example, engineer, walay wala nag-renovate, wala walay lain nga changes sa infrastructure, and then you figured it out nga kana nga building dilapidated na, for example. Okay. So, pwede ba nato ma-revoke ang certificate of occupancy? Dili ta siya mag-revoke, ulit man sa revoke. Ato lang siyang i-declare nga ruinous and dangerous. Okay. And then, ruinous and dangerous atong i-declare sa ila. Then, they're given time to rectify. Pwede nila i-demolish, pwede po nila i-retrofit. Depende sa ila, sir. Tagaan sila og time. Otherwise, ang government ang mag-demolish kay ruinous and dangerous na nakapost mag-danger sa atong mga tao lugar or sa mga residents nearby. So, ang mahitabuan na kung ang city government ang mag-demolish, charge sa ilaha ang mga expenses. Kay ato naman silang gipahibalo. Notice. So, importante sab kayo na, no? So, muna nga dira, no? Ang kining sa building permit murag so kung sa mga requirements pwede na niyo makita usab sa ilahang katong gi-mention kaginina, no, website ni
engineer alam usab sa pag-comply sa tanang mga requirements kay kung lagi sa kan pa ni engineer kung dili lang siya bulk, dili siya ilabihan ka dako nga project. So pas-pas gyud no ang atuang pagproseso ni ana labi nang dungan na gyud ang pag-review ini gikan sa atong Bureau of Fire and Protection kay importante sab kay na ingon man sa atong City Planning and Development Office o sa atong Office of the Building Official. So aside from building permit engineer, unsa pa ilaing mga services nga atong gina-offer? Ga-issue po kita og mga fencing permit, katupong ground preparation and excavation permits. Kanimang kong ground preparation, usually sa mga dagko ni siya. For example, nang kaning sa CDR, naguna ang atong ground preparation kay Kamul Pata. Yes, oo. So, naay mga instances ana SM ingon ana gihapon. Pero mas maayo man gid kani naguna kay nato makita ang positioning sa iyahang mga nasa foundation. Foundation para po makita po day nato nga naka-setback na siya. Yes. While kamulo pa sila og prepare sa ilagyo ang unsa gilang gusto nga building. Unsay design. So mas maayo ilabi na kadtong dinagko na gid nga mga project nga unahon muna ta no aron usab nga malantaw aron usab nga makasugod na og sa ground development ang kining ato ang fencing ngon man sa ato ang ground preparation excavation dira nga permit kay aron usab nga masugdan while working on it sa design baka sa ato ang building no. So that's very important usab. Aside from that, engineer, unsa pa ato ang mga services? Naapog kita after a year sa atong paggamit sa ana nga building, naa din tong atong annual certificate. So, i-check nato ang atong mga buildings kung wala by changes. Kung insakto pa ba ang atohang kanimo sa annual sir na natanan. I-check ang atong electrical, mechanical, electronics, line and grade katong 7 disciplines lugar kung wala siya changes or kung naata siya natay ika-recommend nga dapat ihang ayuhon. Naana siya makita sa annual. So ano sa annual no? Kasagaran engineer, whole year round ba ni atong annual inspection or na certain time nga of course tungod sa daghang establishments nato daghang mga building dinhi sa ato ang dakbayan nabatay a certain time like for the last quarter of this year mo na atong inspect or sa ang among annual sir magsugod kita sa March and then mo enta og middle of November. Kanimang kung sa March, munang sa March mi kay ang January o February renewal na siya sa business permit. So naapod mi diha mag-assist sa ila kay part man gud sa atong annual gawas sa gi-check nato ang stability sa atong mga structure sa atong mga commercial buildings, nag-assess pod ta ana. So katong assessment namo katong annual building inspection fee mo sadtoy atong i-forward sa business permit nga incorporated sa ilang business permit fee. So mao nang naagi mi dinha and then mag-end mi og middle of November kay lisod pod og dinita sa November December lahi na. So amo ginang gilikayan nga ang amo is more inspection og walay mga istorya nga maistorya sa opisina nga nag-inspection mi ana nga month kay December biya, di ba? So ang ato is pero ma-cope up na mo sir kay nakalinya man mi sa atong building inventory natay duha ka grupo which is katong isa more on commercial and the other group ang group B sa atong mga institutional or sa atong mga school building and other. And of course with that engineer no sa ingon na kadaghag mga commercial buildings katong gikaingon mo nga institutional buildings mga government of course lakip na niini ang ato ang mga government buildings na institutional building no wa ba mo kulang kumusta usab ang manpower nato sa engineer medyo nagkulang gayud kita karon sir kay ngano daghan gyud kaayo ang permit nga nisulod karon kay di ba 2 years ang COVID. So medyo minus ato ang application. Do naaman tayo nga approve at that time. Pero ang application nga nisulod karon gyud siya ang daghan. Ang ato pong mga government offices lugar kaning nag-construct og mga building, mga school building and others, nag-comply pod sila. Nagkamulo pod sila og lukat og building permit. That's right, no? Labi na, diri po nato makita, engineer, nga from COVID-19 or kining COVID pandemic nga time,
karon medyo ning labsik na gyud ang atong ekonomiya. Yes. Usanin siya sa mga kuan engineer, usanin siya sa mga ato ang makita or kining ato ang mahimong sugdanan no sa pag-uswagin sa atong ekonomiya pag ilabi na pagwala sa restriction kay kung daghag mga application sa inyong engineer meaning daghag trabaho, daghang mga negosyo nga mag-abli no kay ingon ana so nalipay sabta maskin tuod nga kamo mo hinamumo sa trabaho engineer but nalipay sabta ni ana nga balita nga aduna gipag-increase sa atong application no dira sa OBO for this year in the past months no. Maobserbahan nato Sir George no kay kaning atong building inspection not only sa day because naatay mga establishment nga ga-operate sa gabi during ila. night time, yes. So nag-request pod kami kay Mayor Rolando Oy nga ang among staff nga isa ka team mag-inspection from 7 p.m. up to 10. Okay. So amo nang gibisitaan ang mga establishment nga open ana. So makita sad nato do sige na sila business permit pero ang amo is ma-check na mo kung safe ba gid siya, kung compliant siya sa atong mga kung mao lagi na kung na ba siya occupancy kay ato kaning atong mga architects mag-check man pod siya sa mga kaning fire exits and all. And then naputay electronics officer nga mo check sa atong mga CCTV. Na maora ba na karon atong gipahingusgan karon nga dapat ang atong mga establishment na commercial naagi CCTV para naka-record kung if ever na ay atong crime. Okay. So mao ni ato ang i-encourage no for the safety of our labi na sa ato ang mga commercial buildings nato no nga equipped na gid sila with CCTV kay mo naman gid po ni ang trend dinoon karon engineer so di na sila maglisod ni ana no and of course aside from that sa ato ang pag-encourage and man ato ang unsa ato aning kuan gid engineer gi-enforce nga they should have a CCTV. Yes, naagid natay ordinansa ana sir na naagid siya CCTV ang ato ang mga establishment at least naman 4 na siya sa mga entrance and exit sa mga alley ug kanang sa ilahang mga cashier nga dapit. Minimum lang to siya sir ha. Minimum, yes. Pero the more mas maayo. Mas maayo. Para ma-secure gid nato, makita nato kung unsay operation na sa sunod. That's right. Yeah. Aside from our CCTV, importante sab kay ni labi na sa urban development mo pod ni ang gingmusgan lamang din sa atong dakbayan but sa ubang mga lugar no ang kining ato ang setback kay importante kay ang setback with comes to development engineering to nang nakita wato na experience ang mga problema no nga kaniadto dili wala kay nato gihatag bili ang setback engineer kung let's face it nga pero nagipipila ka mga establishments kaniadto no kaniadto pagyudugay na nga mga panahon nga wala na sunod ang setback nato niya ato ang experience karon ang problema especially with the parking problems so karon sa ato ang paghingusga nato nga kini nga pag-comply niini ang setback sa engineer. Yes sir George. Kani atong setback karon sa giingon na nimo gipanghingusga nato. So kung sa residential manggali ta ang atong setback sa front is 3 meters, ang duha ka sides ug ang rear 2 meters na siya. And then sa atong commercial 5 meters siya then 2 ang ka sides. Sa ato nang mga regular nga mga lots. And then kuan man gid na siya sir kanang naasad tay katong sa housing lahi po to siya katong sa low-cost housing kay mas gamay ang ilang setback. Yes. Which is ang front setback na to is 1.5. Then ang sides 1.5, ang rear ang 2 meters. We understand with kining low cost housing nato no kay especially wala man ni sila gibutang pod dira sa ato ang ngam gini sila area no for residential kana ra man pod sila dira may nag-cater wala man sila naipon sa ubang like for example kining ato ang sa commercial. Ang commercial may grabe kay importante. Sa commercial grabe gid atong pag-enforce din ha kay like for example din hita sa National Highway, mangayo gid kita og certificate from DPWH nga kung tukod na atong istruktura diha dili ba kita maka-encroach so gapangayo kita sa kadak-on sa atong dalan. Yes. So for example kaning National Highway nato is 30 meters man na siya. So ang atong sukod ana gikan lugar sa center line to the property line that's 15 meters katunga. And then from the 15 meters mag-add dayon ta
og 8 meters para dayon sa atong building nga itukod. Okay. So, bali na siya 8, including na ang setback, Setback, makapark na gid siya diha. Importante kay na, ilabi na sa itong mga establishments kay sa panahon sa inyong operation, kung galing aduna may mga kliyente, ilabi na sa itong mga negosyante, doon nagkapahimutangan sa parking, no? Dili siya maglisod sa parking. At the same time, kung ugaling aduna expansion usab labi na sa mga national highway, kung aduna expansion sa atong highway engineer, di na mapiktahan lang structure, di ba, no? Mao po na usa sa mga problema usab katong lagi sa ako ning kay kani adto labi na kanang nasa mga highways aduna gyud mga napiktahan ng mga structures tungod kay walay setback, wala na sunod. Naakitay case case ni Agi nga nag-apply siya building permit. So wala siya ka setback. So di naman gud pwede, sir. So to the point nga nirisgo gud ang iyahang supervising engineer kay na mislook niya, wala siya ka setback. Iya gyud gikat a portion of the building just for the permit to be approved. Okay. So ingon ana. So natukod na tong natukod na siya, sir, mo nang gusto namo og ihangyo namo sa atong mga taga Cagayan de Oro na if ever nga mag-construct kita og building, pwede og mo hapit lang sa sila sa opisina nga mangutana. Kay para dili maalanganin ba, sayang ba ya pod og atong i-cut a portion of the building, yung 2-story pa. So naagid tay case ana nagpasalamat gud mi atong aplikante nga ni comply gid siya. No? So ang po din nato, Sir George, kanin sa within the city kami medyo makita man nato nga buot. Kanang nag-renovate, medyo dili pa ginato siya mapa-enforce. Renovation inside the building raman. But then, kung atong makita na nga, reconstruction gid siya, ato na yung i-enforce ang katog yung proper setback. Okay, lagi sa dili pwede manggod ato sa dalan, ato ang himuon nga parking lot ang dalan, no? Kay makakuha pa na sa at makakostag traffic, and of course dili bawal sab na siya and aside from that yun man yung mga tahas din lakip dayo sab nini ang kining sa billboards, no, ang ato ang paghatag sa permit nini. Appeal din siya ang billboards, Sir George. Karon man gali preparahan na namo ang paglukat sa mga billboard owners kay sad to say usa sa ni siya sa medyo wala kayo nato na inform and enforce kay sa dili naman sa pagpamalitan. Ay good me dili pa tanan namo natutukan. So karon natutukan po nato ang billboard. So out of 158, I think we only have 13 nga na-approve. So karon ang ato is atong ga-meeting ang mga billboard owners para ato silang ipalukat og permit, and then i-regulate nato as to asa sila dapat pwede mag-permit and ang distance between billboards, which is 100 meters away from each other. So dili sila pwede magdikit gyud. Dili sila pwede magdikit kay di man magkinitaay na dayon. So ato silang tagaan gyud siya og proper distance na magkita paghihapon. With that, no, naputay inspection nga ipahigayon na engineer. Yes, sir. Before manggod nato i-approve ang atong building permit, part gyud siya ang inspection. Yes. Say mo sulod tanan kompleto atong papel, sulod imong papel karon. Automatic na siya ma-inspection today kung napatong building inspector, pero dili na sad madugay ang ugma. Kay part man siya sa atong evaluation sa building permit. Kung naman kung sila findings nga mingon sila nga kana siya rolling diha, so affected ang atong pag evaluate sa atong line and grade kay naman sa siya ipangdugang lugar dayon nga requirement, considering nga ang atong sitwasyon didto ingon ana. So mo na importante kayo, no. And aside from that, unsa pa ato mga laing services engineer? Kani pong atong pag-appeal nato karon sa kada semana magkita ga-appeal sa KSB, sa programa sa mayor. So naagi hapon diha naghihapon ng mga building permit, certificate of occupancy, pero ang naobserbahan namo sa pagkakaroon more on sa electrical permit. So, nagpasalamat sa miani nga programa sa mayor ug katong amohang mga partners sa mga
professional engineers nga naghatag sa ilang mga serbisyo. Bali ang katong atong mga partners naghatag sila sa libre nga perma sa permit. So dako gyud kana siyang tabang sa atong mga clients nga mga dili kayo medyo dili gyud siya maka-afford. Yes, Kay mahal ba ya ang professional fee. So kato siya na libre and then medyo lessen ang ato ang requirements. And then, on the spot ang atong inspection. Okay. So, if ever nga kaya na mo i-approve anang one Saturday or one Sunday, i-approve gina na mo. And then, libre ang kuan ha, libre ang bayad sa tax deck, libre ang notaryo. So, mo nang daghan gyud ang atong mga kauban nga ga-apply gyud siya. So, pwede na nila ma-access sa engineer during KSB, matag-adlaw nga Sabado. Yes, matag-adlaw nga Sabado. Then, some of them, dili lang sa Sabado. Kanang sa Merkulis. Sa Naapog ka na Day. sila. Okay. So, sumayon, no? And thank you sab kayo sa ato mga ka-partners. I think, unsang NGO atong Eagles? Eagles, ang kanisang mga IIE. Mga electrical engineers. So, thank you kayo, no? Sa inyong pag-abag o sa pagtabang sa ato ang taga-Obo, yun man sa ato mga katawhan nga labing nang ginahanglan kay importante sab kaayo na no ang kining electrification na program nato. And kinahanglan man gud po dili ta pwede makapataod og kanang kurente sa atong mga tagsa-tagsa ka panimalay without usab the consent or kining approval or kining permit gikan usab sa inyong engineer, di ba? Yes. So importante kana for our safety kay lagi ang usagyod sa nangusog, no, ang usagyod sa mga tahas aning Obo ang kining siguro nga safety ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga establishments, mga Pinoy-anan, ron sab nga malikay kita sa mga disgrasya simbako in town palayo, no mo nay dili na siya pagkuti-kutiha, dili na siya kining pag-unsa lang basta kay mo kuan mo sa kining maong mga requirements but kini for your safety and security usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay ug establishmento. Nya sa imo nang gikaingon engineer nga matag tuig na tay gipahigayon nga annual inspection. So na usab sila pagabayaran nga inspection fee ni engineer. Oo, na sila pagabayaran nga inspection fee. Basi matingala man gud kana ang atong mga clients, mga businessmen nga sa pag-abot sa January medyo ni dako ang ilahang kuan didto na sulod ang atong annual building inspection fee. Pero so apil na ni dito sa apil na siya sa business permit. Ang kani magud atong ipahigayon karon nga mga inspection sa atong mga commercial building. Kung wala pag ka aside sa pag-secure sa certificate of occupancy, i-check man ginanamo siya sir no. And then ang katong among fees dito na sa finance. Pero amo pod silang gi-encourage gyud nga maglukat gyud sila og certificate of occupancy para na gyud sila ma-post kay kung wala sila i-post 5,000 sad ka ang penalty. So ingon ana ba, pero dili na ta maghuna-huna sa penalty. Ang importante nga may issuehan sila certificate of occupancy para tataw gyud nga safe ang atong structure. Ingon ana siya. So dili man pod ingon ana kadugay or kuan ang proseso sa pagkuha og kining kuan no kining certificate of occupancy kung hitso lang o ingon man ning sunod lang ta sa tanang mga regulasyon. Oo, kay pagsulod man gud ana karon sa atong application sir. Schedule din naman na siya tomorrow. Yes. Kay we are given 5 days man gud siya. So kung masulod siya ugma makaya ginanamo kung compliant po siya. Then for example kay namin nakita nga among ipaayo pa, ipa-rectify namo kay dili mo andar, dili mo gana lugar. So stop atong counting kay iuli man sad namo ang papilis ana kay maarta pod ta kung holding me. So napod tay mga cases sa atong mga balay nga nag-extend. Kintahay maura ni kagamay and then nidako siya or nisaka pagid siya. That's the time nga medyo madugay gyud ta. And I hope makasabot ang atong mga client nga wala sila gilisod-lisod. Ato lang is makompleto og insakto gayud ang atong ga-issue nga certificate of occupancy base pod kana sa approve nato nga building permit. That's right, no. Unya aron pagklaro lang pod engineer, ang kining inspection fee alang na bang ni sa katong mga private establishments wala way labot niini ang katong ato ang mga residential?
naatay gihapon sa residential, sir, pero naka-focus gyud kita karon sa commercial kay requirements mo po requirements na siya sa business permit, and then medyo kulang pa kita sa manpower. Tingali sa moabot nga mga tuig kung daghan-daghan na ta, makasulod na gyud ta sa mga residential. But then wala siya nagingon nga ang kaning mga dormitories o kaning mga apartments o kaning mga mga boarding houses ato na sana siya nangadtuhan mas mga two-story siya. So para mangkod sa nato gan ma-secure lagi ang safety sa atong mga borders labi nang doon sa mga eskwelahan. Yes, oo. Giuna tagid ka na sila pag-inspection. Yeah, so far engineer, of course kini dugang po ni sa inyong labi na sa time to time for your kining inyong pag-operate nga inyong operational cost din sa inyong buhatan kay dipod sa yon na nabiya mo sa field no ano na mo section na nga nasa field and of course the processing. So kumusta usab ato ang collection ni engineer sa ato ang sa sa atong the entire income sa ubo. Medyo sa pagkakaroon sa atong August nakakuha man kita og 4 million kapin. I would say nga medyo gamay siya kay ngano. The last 2 years, maski sa COVID, pero ang atong nga-approve atong panahon na daghan siya kay na may mga previous years. So ang katong and then karon makaingon ta nga gamay siya kay gamay raman ang atong nag-apply sa COVID time. Pero gamay siya nga pasaka. Makita man nato kay sa karon nagpaspas ang atohang building permit kay balik ang construction sa mga dagko na karon nga mga buildings nga pagasugdan sa Cagayan de Oro. So kanang 4 million engineer for the month of August sa month of August lang gini siya, sir. Okay. So dako pa kay ni siya no kung atong isama mo sa paggikan kinatong bulan sa January. Sa January medyo dako-dako ang atong income na kay naaman na siya sa appeal man sa business. Bitaw. Appeal mi siya. Kay naaman dito ang atong inspection fee. Dito ang inspection fee. But atong ipasabot nga dili mo sa ubo mo bayad ani kay walay cashier ang ubo. Walay cashier ang ubo tanan dito mo magbayad sa City Finance o pwede pud ta magbayad og online. Online. Pwede siya para wala gi contactless. Wala contactless gyud ta. Pwede siya sa ano. Yes. Nya ang kapaingnan usab niining ato ang inspection fee dako usab kayo ni katabang sa panulunan sa atong dakbayan at the same time sa ubo, di ba, engineer? Yes, sir, because Sir George, part sa atong income sa entire lugar nga nasulod nga kwarta sa ubo dito sa panulunan sa syudad, 15% of that mao na siya sa atong operational sa office. So dito namo gikuha ang sweldo sa among JO, ang pag-upgrade sa among mga computers, dito pod nato na ma-charge ang katong mga equipment para sa atong mga inspectors. Okay. Even sa kinan, sir, pwede na mo i-charge dito. Kaya nakinahanglan mig mga motor para sa atong mga electrical inspectors. Bitaw, importante kay na kay on field ra ba in town ni sila. Aside ana engineer no, usab sa inyo mga tahas ang kining of course kay katong labi na kay kung galing adunay ma-report nga kining ang mga establishment or kining ang mga residential areas daari ang walay igo mga permits kamo usab ang mo inspect dito kung mo verify niini o kamo usab ang hatag for clearance for the demolition ani engineer sa ikuan ani. Sir George, kana siya dito na sa atong Enforcement and Inspection Division. So dito kasagara makuha nato ang mga complaint. And then kana mga queries whether kani nga certain structure na permit o wala o naka-encroach ba na siya, part na siya sa amuhang trabaho. So mao kanang atong gadugangan og tawang atong enforcement para ma-monitor pod siya ang mga ongoing construction aside lugar katong mga complaint. Because sa complaint man good, kung nami findings nga naka-encroach siya, amo po na siyang tubagon, di ba? Then amo sad silang inotice nga mag-comply sila sa ilahang sayop nga nakuan given the time. And then napo din ang kanang mga ongoing construction nato. Kung nami findings nga wa siya building permit, amo mag-issue pod kami og mga notices o kanang stoppage order. Para gyud nga mulukat sila kay
simba ko og nag-construct sila nga dili day in order ang Yes. ilahang documents o dili pud maaw ilahang design, murag marisgo pod ang atong mga katawhan sa Cagayan de Oro. So kana siya amo po day ng kay ongoing man or newly constructed kung naay tay findings nga wa siya building permit, amo kana siyang gaihatag sa mga barangay nga hingtundan kung asa siya nga barangay no, para ang ato pong mga barangay officials ang magbadlong sa ila or mag-conduct og demolition because napod sila ordinansa nga na sila police power to do such. Yes, nya. Mo na gikaingon nga importante kay ang partnership sa ato ang buhatan ug ngunman sa ato ang tagsa-tagsa ka mga barangay kay of course sila man gud ang nakaibalo gid dira sila maging sakupan engineer, di ba? Then usually sad sir, sila pud magsaba sa amo nga naay nag-construct diri and then wala pa ninihapit sa amo. So kana dayon pag notice sa amo or pagpahibalo sa amo sa mga barangay, mosunod pod kami. Bitaw. Before pa sila mo usab sa Obo, naman na sila yung murag certification nga gipangayo gikan sa barangay, di ba, engineer? Oo, naapo na siya para maumang katong certification from Obo mo to sumbanan if ever nga mag-conduct og demolition ng atong barangay. Yes. So mo na buhat sa Obo, no? But dili ang taga Obo ang mag-demolish ha. Yes sir, part lang ta. Part lang ta niya na ang paghatag nato pag subay lang nato o pag-verify nato din ha. So katong kining di pod angay mabalakay labi na katong hitso ang mga papilis kay of course safe ra mo ni ana no ang kay lagi ang sa tuning kon dili man siya pag-ingon sa katong mga kaigsunan nato, no? Dili man siya paglisod-lisod. Once again, this is for your own safety. So, kung ugaling, doon may katukuran din ha, subayin lang ta sa unsay yung gipangay sa gobyerno. Yes, Sir George. Magpasalamat yun kay Alime nga, kung prior to designing or kuan, mo bisita sila sa mga opisina para mahanay na nato tanan kung asa mo position ilang building, kung asa ra pod sila pwede. Kay lisod man gud pod nga nag-start na sila then moabot ang among tao nga naka-notice sa ila. So night chance ana nga ipa-demolish or ipawala ginato ng isa ka part sa mga poste or sa mga beam kay naagi dili gud siya ma-approve. Yes, oo. Lisod man gud pod nga ato silang pasagdan and then at the end nga na-construct, fully constructed na ang building ay hapat dayon ta mo abot. Dayon magbinasula na dayon. Nga wala nagpakabana ang ubo. Dapat unta sita. Pero naapod sad baya gyud tay mga kauban diha sa mga professional di ay dili kauban namo. Kanang atong mga professional pod nga kanang una-una tingali nila nga pasar na gid ni siya, okay na ni anak bitaw. Ako lang pong hangyo tingali nga. Namang gud tay mga update kanang feel free pod to ask Obo. Yes. Willing man pod mi nga mag-guide gyud sa inyo na ami nga mag-guide para mainsakto pod ang atong trabaho. Ang atong building kay at stake man gud ani ato ang mga katawhan kay wala ta kabalo lugar naghigda-higda taw nya. Inana bitaw. Mas maayo ang permit para ma-check yun nato as to quality sa atong design. Bitaw, no? And once again, ilabi na kanto mga tag-iya sa mga building engineer. Investment man guna engineer nya dili pwedeng basta-basta lang ka dira magkuan kay ikaw ra gyapon mahasol sa siya ra gyapon mahasol gyud mas maayo tong legit ang ato ang kuan. Naka-invest naman lang ta or nakagasto naman ta nga kadako sa building, pila ra man ang atong building permit, minimal ra man gyud na. Do medyo maingon gud sila nga kanang daghang kaayong kuan, part man gud na siya kay ga-secure gyud nato nga dili lang kay building permit atong siguro pati pad ang lote. Bitaw. Mana nga dili lamang pod no ang ato ang Obo atong katimbayayong niini. Again, atong katimbayayong niini ang nagkadiyang mga ahensya usab sa gobyerno sama sa PDO o gaingon man sa ato ang Bureau of Fire and Protection. So assessors usab no. So mao ni sila ato mga kaabag usab sa maong pagsigurong nahilayon ta sa unsay nakasado usab sa balaod even though inyuhan ang katungod nga magtukod mo dira but we need to follow kung unsay nakalatid usab sa balaod alang sa ato ang safety. Siguro usab engineer aron usab nga ato ang masabtan sa composition usab sa ato ang
opisina sa Obo, no? Siguro ato pong mapasabot datay upat ka mga division sa Obo unsay ilahang prime role usab sa atong operation. Ang atong upat ka division diya sa Obo katong sa processing division. Didto nato makita o didto i-process ang atong mga all permits, mga building permit o ban pa. And then after the processing sa building permit, dito din na siya mo. Ang next din na step dito sa Enforcement and Inspection Division. Dito nato makita ang atong Certificate of Occupancy. Pero dili lang siya inspection sa Certificate of Occupancy atong gahimon diha. Katong mga complaint na dinha sa Enforcement and Inspection Division, complain as to kung naka-encroach ba o wala, and then monitoring po sa atong ongoing construction na apod gihapon sa Enforcement and Inspection Division. And then ang atong ikatulo ang BISD katong Building Inspection and Safety Division. Mao kani sila ang gakandak sa atong annual inspection sa mga commercial and other institutional. Mao kato kung gingon sa imo nga duha ka bahin sa buntag ang sa mga school building and other public buildings, and then ang katong sa commercial. And then ang nalenta sa gabi nga from adto na tong August nag-start and then mag-end karong October katong night inspection. Anyway, engineer, before padayon sa uban pa natong kining mga division, ito na papaklaro, engineer, kay base niya makaingon sila nga ato ang mga private institutions or kining ato ang mga establishments ang atong gipaagi ni mga proseso. Same process ang agian as to mga government projects sa the same gihapon siya, sir. Kung mayroon kag mangayo kitag titulo, nangayo gihapon kita. Mo bitaw nang ang atong city government karon kamulo sila sa hatag sa ato og mga documents kay naa na sad ang ato ang mga gi-process sad nato ang mga building permit ana. Even ang mga barangay karon kato sa ilahang barangay empowerment nga mga budget, nag-anha pod sila sa opisina nangayo sa requirement. Then nag-ingon pod gud sila nga naa kami anang mga lot documents because mao na ang importante sa ato nga naa ang atong lot documents para ma-ensure gyud nga ang atong gitukod sa ato gyud nga luna. Yes. It doesn't mean nga government projects or government nga mga buildings wala siya. Karong gipahingusgan gyud sa ato tabang pod sa atong city engineers karon even ang DPWH and DepEd galukat na sila og building permit. Magpasalamat gyud mi ana nga mas exempted sila sa fees but then na-secure na nato kay ma-check man nato as to stability lagi dayon sa building. So mo na ada ngay natong kuana mga masking gobyerno gali ming sunod gyud sa proseso, so kita usab no masunod kita sa proseso. So moving on, engineer, unsa pa nato ang division? Katong electromechanical division nato wherein nag-concentrate sila sa katong mga dagko gyud nato nga mga planta. So didto sila ang nag-inspect ana ang mga high-rise building na sa ila. Do bago pa sila karon pa sila nga tuig nag full operation pero less pa ang ilahang manpower kay gapaghulam pa sila sa uban division. Hopefully by next year makompleto na nato. Inana siya kana nga picture mao na siya sa atong commercial. So dili ta basta-basta kana siya sa monitoring na siya, sir. So full kompleto gihapon ta kung natay monitoring kompleto gihapon. Kay na diha atong mga line and grade, atong mga electrical na hasta mga architects na siya, sir. And of course ang ato ang admin, no, importante kayo sa atong kaning atong admin division mao kana sila sa atong manpower support gyud kay sila grabe lang support sa pagingon namo nga medyo kulang ang atohang manpower makakita pa bata og budget for sa atong mga additional nga kanang employee mangita gud bayasan sila, sir. And then kumingon mi nga ang atong computer outdated na kinahanglan ta katong bag-o nga makabasa gyud sa insakto sa plano mangita sila paagi, sir, nga makahatag gyud sila sa amo. Nagpasalamat sad kami sa among admin division nga support gyud kayo sa amo. That's right, no? And mo na ang operation sa ato ang Office of the Building Official usab kay labihan kay importante, no, ang maong tahas nga gisangon sa ilaha alang sa pagsiguro sa kining safety sa ato ang mga katawhan mo na nga kuan ni sila og kining security nato, no, sa
in Nation Building tungod usab kay sa pagsugod pa lamang sa foundation pa lamang dira kita una mo duol sa ilaha sa kuan nato pagtukod og bisan unsa nga mga infrastruktura. Siguro engineer imuhang dugang mga paibalo or di ba ka mga services or imuhang painumdom ngadto sa atong mga katawhan ano tapos engineer. Ang ako lang no daghan ang karon naglukat og building permit. Then I hope nga kaning atong mga na-inspection nato dili kayo mo samukan sa amo no. Yes. Yearly gyud may mag-inspection and yearly pud may mangita sa inyo mga certificate of occupancy kaysa giingon ko na dito nato makita o dito nato ma-check kung okay ba gid ang inyong building kay naman dito inyong mga designs. And then kung naamoy i-construct and then doubtful mo pa kung sa inyong mga papilis, feel free to contact or moadto ka mo sa ubo nga mangutana kung unsa gyud insakto nga atong buhaton. And then sa atong mga ganahan po ko sa atong mga developer sir kay manawag sila sa amo nga magpa-update mi kung unsa among buhaton. Ga-cater pod mo ana mga request gaadto pod mi sa ila nga mo visit mi sa ila kung unsa ilang mga question kung unsa ilang gusto mabaw-an amo pong gaihatag dito. So, akong giingon, kung mahimo mag-building permit kita para masiguro nato ang safety sa atong structure o sa atong palibot. That's right. No? And daghan kayong salamat with that engineer no? Sa pakig-uban nato karon of course sa inyong ang serbisyo sa dinhi sa itong mga katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro sa pagsiguro nga luwas o ang ato ang kapuy-an ug man luwas ang ato ang mga establishmento ato ang mga government buildings dinhi sa dakbayan. Ilabi na panahon sa emergency kay importante kay na nga strong ang ato ang or ligon ang ato ang mga structures ug ato ang mga buildings dinhi sa dakbayan. So with that mao kato ang naglangkob sa ato ang department and focus karong semana. Again daghan kayong salamat engineer. Salamat kay Sir George sa kahigayunan nga nakabisita kami sa imong opisina ug nakapahibalo sa atong katawan sa Cagayan de Oro sa among serbisyo. That's right. Nya baguhay para po dai ni asong si engineer no sa isip atong department manager sa Office of the Building Official ano sab nga mapaila-ila nato siya sa ato ang kini nga mga katawhan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro atong bag-ong department manager sa Obo. Once again, sa ngalan lamang sa kinatibuk-ang puwersa sa City Information Office ni Dakbayan sa Cagayan de Oro sa under kini sa administration ni Mayor Orlando Clarix Oy, ngun man sa pagpangulo usab sa City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Kini na lamang si George Bacos. Daghang salamat sa iyong pagpamina o paglantaw hantod sa sunod higayon ug mayong adlaw sa tanan. Thank you.